Hello mga stories, welcome back sa ating YouTube channel. So, content natin. So, additional na naman para sa malalapit na election. So, alam mo naman yung nangyayari dito sa social media. So, ito yung tungkol ito sa sa mga trolls, 'di ba? Internet trolls, 'di ba? At ito yung this is how the trolls work, 'di ba? So, i-illustrate tayo ni Fintech. So, ngayon try natin lagyan natin ng playlist ng ilalagay ko yung Fintech series para doon malalaman yung mga illustrate how mga ganyan na na paano siya yung nag-i-illustrate sa atin. Katulad ako, may natutunan ako sa kanya. At paano nagiging work niya, paano magiging nangyayari. So, for example, yun, katulad ng previous video na tungkol sa paano nagagawa, saan napupunta yung mga tax, di ba? Sa mga mayors, ganyan-ganyan, doon napupunta sa tax. So, ito naman, ito naman tungkol sa mga trolls, paano nagagawa yan. So, okay, so, take note na ito ay isang illustrate, parang ini-illustrate tayo. So, wala tayong babanggitin. First off, viewing discretion tayo, disclaimer lang po, na wala akong babanggitin dito kung sino yung troll na yon. Kasi karamihan sa mga nagto-troll ay minsan yun nga yung parang merong babanggitin ng ganun. Meron kasi may circulation. Parang mamaya i-explain ko sa inyo ito. So, but for now, tuturuan ibibigyan natin ng i-illustrate tayo tungkol ito sa troll. So, pakinggan natin to. Okay, let's go. Ito na. This is a troll. Ang kita niya, maliit lang. Di abot ng minimum wage kasi illegal. Ang trabaho niya, mag-post ng mga kasinungalingan. Gaya ng, wala nang pag-asa Pilipinas. Huwag ka nang bumoto. Eme forever. Mali ka, Fintech founder. Ang nagbayad sa kanya, si Eme. Etong si Eme, tumatakbo na naman bilang politiko. Kasi bukod sa malaking sweldo nila, abot ng kalahating milyon kada buwan, makakanakaw pa siya sa kaban ng bayan. Okay, so wait na, andyan na. Yun yung troll, no? Yung siya yung parang nagbabayad. Meron man the way eh. So, alam ko may kilala akong ganyan, no? Ayaw ko magbanggit kasi alam mo na, medyo medyo pwede akong kasuhan dito. So, easy lang tayo dito, ha? Disclaimer lang po. Again, disclaimer, wala akong babanggitin dito. Kahit sino man yan, ha? Kahit sinong kandidato dyan. Kasi, kandidato, manang mag-e-elect, ganyan, naman sino magtatakbo bilang senador. Well, lang yan, kahit sino yan. So, may nangyayari yan. So, magiging awareness. Ito ay ginagamit ko for the spread of awareness. So, tuloy. Yung kaban ng bayan saan galing? Sa'yo. Sa akin din. Sa ating lahat. Ito si nanay. Isa siyang maka-eme. Mabait daw kasi. Madaming nagawa. Okay, so yung maka-eme, ibig sabihin, yung sinong maka-eme, yung parang pro, sabihin natin isang pro na pro mayor, may pro vice mayor, isa yung parang yung parang taga-suporta sa isang kandidato. So, alam mo yan yung si Maka-Eme. Ibig sabihin Maka-Eme, siya yung parang pro pro Senado, pro party list, pro mayor, ganyan. And vice mayor, support. Okay, ito. Tuloy. Parang santo daw si Eme. Oo. Pero pag tinanong mo siya kung may ebidensya siya ng mga sinasabi niya nagawa ni Eme, ang isasagot lang sa'yo, basta. Pero sa totoo lang, basta. Ganito. Alam ko yan. Basta. Mabait yan at pogi. Ito na. nakita niya kasi yung post ni Troll.
Hindi na niya mahanap ulit. Basta nakita lang niya may nag-post. Hindi na siya nag-research, hindi na siya nagtanong-tanong, Oo. at wala rin siyang pakialam sa katotohanan. Basta nakita niya online, totoo na yun. Masama na kita, totoo na yan, oh. Kaya ang daming talamak ang fake news, alam niyo yun. Ay, kaya meron tayong Reddit tayo doon. Kasi doon talaga, merong upvote, may downvote. Alam mo na yung ibig sabihin nun. Okay? So, alam niya, malaki na kayo dyan. Kaya ako nandun sa Reddit eh. Minsan talaga, merong anti-Reddit doon at merong meron kasing labanan ng pro at na bakit Facebook and Reddit. May video ako doon na ilalagay ko na lang sa doon. Yung card dito at saka sa description. So, yun, tungkol din doon basta panoorin yung video doon kung ano yung words doon. So, tuloy. Ay, ano nangyari? Wala rin siyang retirement plan. Ay, meron pala. Amen. Ito yung retirement plan. Pagod na siya. Nagko-commit araw-araw. Gusto na niya ng pagbabago. Naglaon siya ng 1 oras para mag-research kung sino dapat ang iboto. Nanood siya ng mga debates, nagbasa siya ng mga balita. Ang pipiliin niya yung may alam sa batas. Yung walang kaso, hindi kriminal, may napatunayang nagawa na, hindi corrupt. Sa trabaho, sa opisina, nakikipag-usap din siya ng maayos. May ganun din kasi. Especially sa mga, na meron talagang nag-uusap, di maiwasan yan yung mga political na ito siya, may pro sa ganito, may pro sa ganyan na sinusuporta talaga. As in, na pro talaga, na pro ng ganito. Yun nga, para magiging siya, parang checks and balances. Kasi isa part din yung part na rin yun sa mga checks and balances. Kasi yung ganda yung kasi sabi niya, ito na nagagawa niya ito kasi malaking contribution niya, ganyan. Which is very positive yan, no? Very positive. But, kailangan mo ng checks and balance. So, na sinasabi, kailangan pag ganito, kailangan makikinig sa mga debates. Yes, kailangan makikinig sa debates. Hindi lang pag magkikinig ka sa mga debates, make sure dapat hindi lang isang dapat wag isa yung matututok sa media. Dapat lahat, no? Para sa lahat, dapat kasi pag makikinig sa debates, make sure na hindi lang ABS o GMA, TV5, pati na rin yung isama mo na rin yung yung mga religious channel like Net25, UNTV, yung pati SMNI, yun. Pati na rin yung mga sa online yung kasi nakalimutan ko na meron kasing online na meron kasing Inquirer, may Philstar, sa mga dyaryo, ganun. Meron kasi doon mga media sa sa mga dyaryo, ganun. Philippine Star, Weather, yun yung basta hindi ko mabanggit. Sorry. Tuloy natin. Ikinig siya sa opinion ng ibang tao pagdating sa politics. Kailangan. Ito naman, isang Pilipino. Nakita niya yung post ni Troll. Nagpahawa siya. Sabi niya, ang bobobo niyong lahat. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Totoo yan. Walang bobobo. Boboba. 8080. Napaka 8080. May ganun talaga yan. Nakikita ko sa comment section. Ay, sa mga blue up dyan ako. Mas gustuhin ko pa ang red up kaysa sa blue up. Mali-mali naman yung iboboto nyo. Ay, wala namang kandidato na hindi manloloko. Ito naman, isang wala talaga naboboto na hindi na nakakandidata. Natayan, men. Isang Pilipina. Busy daw siya. Wala siyang time. Pero magpaplano siya ng long weekend kasi wala daw pasok ng May 12. Babakasyon daw siya. Bahala na kayo dyan. Bilangin natin, kung ito lang yung mga boboto, sinong mananalo?
Ilan ang bumoto kay Eme? 2. Itong maka Eme, tsaka si Eme. Ah. Ilan ang nag-abstain o hindi bumoto? 3. Ito nag-beach, ito pagod na daw, ito hindi naman registered voter. Oo nga, hindi nga registered. Medyo may ano yun, may masabi lang, wala, hindi ko naman boto, hindi ko naman botante. Yung nga lang, pagulo ka lang dyan eh. Mayroon kasi ganun. Tuloy. Ay. 2 yung bumoto kay Eme. 3 yung hindi bumoto. 1 lang yung bumoto para sa pagbabago. Sinong nanalo? Edi si Eme. Oo. Yung 1 oras ng pag-research nyo kung sino yung iboboto, ang epekto nun, 6 na taon. Yung kalahating araw na ipipila nyo sa eleksyon, ang epekto, 6 na taon. Oh. Sa mga trolls, yung kinikita nyo ngayon, mauubos din yan. Totoo, maubos din yan ng mga troll. Kaya mga trolls dyan. Pero yung may explain ako tungkol sa mga trolls kasi this is how mamaya may bibigay ako ng opinion ako dito tungkol sa trolls. Ayun. Pero yung kapalit, kinabukasan nating lahat. Makonsensya ka naman. Para naman sa mga naniniwala sa trolls, ang dali-dali mag-Google. Magbasa-basa ka naman. Pero sa ganito sa panahon ngayon, isa talagang may Google talaga. Totoo, tama. Sa Google rin. Paano ko yung mga informed settlers dahil sa mga walang access sa internet, walang wifi. Yun kasi yung concern ko dito. O amin sa lahat naman, yung mga kalahatan. Kaya minsan talaga ang mga hindi natin malisisi sa iba na ang information ay napupunta sa mga mainstream media. Hindi nakikita sa mga Google kasi wala silang internet. Yan ang kasi ang problema dito. Kung may gusto kang malaman tungkol sa kahit na sinong kandidato, i-Google mo. Gumawa kayo listahan. Di lang Google, meron din naman sa mga social media, sa mga Facebook. Oo, pero hindi lang social media yung Facebook at saka Facebook, Twitter, Instagram, Isama mo na rin yung Reddit, okay? Doon kasi medyo, legit doon. Kasi meron upvote, upvote, downvote. Kasi meron din karma doon na points. Meron kasi ako din na may video rin ako, alam niyo na yan, di ba? Diba? Ay. Yeah. Sino yung tingin ninyong gusto nyong iboto? I-search nyo yung pangalan. Makikita nyo may mga balita. Lalabas yung mga issue. Pag nakita mo kunyari, nasa watchlist ng FBI, Diyos ko, mag-isip ka na. Kung meron ka nakitang article na, ay, FBI na yan! Ang dami nagpupunit tapos hinakot tayo, no? Parang yung parang tatakutin, nakakasuhan ka namin, ganun. Meron kasing ganun na parang binibidyo at tapos pupunitin yung mga yung mga kandidato, tapos tutusukin ng ganun. Tapos may mga doon, may magti-trigger na isang na isang kandidato na kukulong ka namin. Hindi ko alam, ewan ko ba? Wala akong sabi dito Okay. Again, wala akong binabanggit na kandidato dito. Okay. Napaka-obvious naman yung video na. Sige. Tuloy! may ninakaw. Mag-isip-isip ka na. Kailangan mong tignan. Yung mga binabasa nyo, sino ba nag-post? Kung madaming news site yung nagsasabi ng iisang bagay, malamang totoo yan. Kung random Facebook account or TikTok account lang, naku, kung may nag-send lang sa group chat, huwag ka naman kagad maniwala. Google mo. Pati na rin yung yung Reddit, mga Reddit, sa mga Reddits, minsan may mga legit talaga. Kasi may doon na babase sa outbound download. Dami ko sinasabi, ulit-ulit ako sa mga Reddit kasi pro-Reddit ako sorry. Sunod, kailangan mo isipin, OA ba yung title? Tandaan nyo, ang mga marites, palaging OA yung kwento. Kasi gusto niya, yung exciting, yung makikinig kayo. Ganon din yung fake news. Pangatlo, titignan nyo yung date. Karamihan, tuwing eleksyon, hinuhukay ng mga kandidato yung mga nakaka-trigger na balita. So, titignan nyo kung updated ba. Yun lang. Okay, so balikan natin yung yung tungkol do sa tungkol sa sa mga trolls. So, this is how yung trolls work yun.
minsan kasi ang trolls kasi minsan binabayaran niyo yung mga kandidat, ito yung isang, yun, tinutukoy niya yung Eme, yung si Eme yung tinutukoy niya, yung si Eme, parang babayaran ko itong trolls niya para sirain. Meron kasi ganun na ngayon, ang stylist niya, ganito. Okay, itong, troll, ikaw, babayaran kita, sirain mo ko. Wala. Wala ko yun. Oo, nagagawa ng ganun. Meron kasing ganun na, okay, babayaran kita, okay, ng, ang isang, na 5 or, bibigyan kita ng 5 digits dyan. Okay, bigyan kita ng 5 digits, sirain mo lang ako. Mag-press con ka, ganun. Ganun sa Meron kasing ganun na nangyayari na kasi ako nahuli ko na yan yung mga ganun na bibigyan para sirain ako para alam mo bakit? Para ay ganito pala yung yung kandidato, kawawa naman yung kandidato, parang sinisira ganun. Ay dapat wag mong iboto kasi sinisira yun sa ganito may ganun yun, may ganun na nasisira yun. Dapat ito botohin kasi parang itong kalaban sinisira. May ganun yun. Oo. May ganun kasi yun. Kaya, may ganun din. Nagiging troll din yan. Ang masaklap dyan yung medyo, na medyo, siguro, senior. Ito, kasi yun yung nalalaman ko kasi, well, baka sabihin, nasa yung statistics ko. Ito, ako yung nakikita ko lang kasi yun na nangyari yan sa news. Okay? Ito yung isang basic. Kaya napapaisip ako, bakit ganun na parang parang meron kasi sa news, ayoko magbanggit ang news kasi baka magkasuhan ako niyan. Na isang matanda daw na parang binayaran niya ako para sa tawag dito, parang sisirain ko daw, ganito. Babayaran niya ako kasi babayaran niya ako dahil sirain ko daw yun. Pero yung pala pwedeng yun, medyo reverse psychology yan na nasabihin niya na sirain ko daw. Ito kasi ako parang sabi niya matanda na ito parang may babantaan ako kasi para ko yun ganyan. Parang nag-press ko, parang ganun. Kasi ganun, mahirap ang magsalita kasi medyo medyo mahirap na. At saka, yun lang mga masabi ko. At saka ito, again, this is video is for spread awareness Isip-sip muna kayo. Okay? Yun lang mga stories. Thank you pala kay Ma'am Pitek for the illustration. Sana matuto tayo bumoto. Alam mo naman, malapit ng ng election. May 12 pa. Na ngayon, as of recording. Di ba? Malapit na. You have to think of it. Di ba? Yun lang masasabi ko mga stories. Thank you and see you next video. Bye!